makakasama nyo ngayong araw sa unang series natin. Napakainit lang naman. Bakbakan between Heroic and B-Team. From 16 teams, 8 na lang yung natitira after that group stage. And talagang hindi ko ine-expect yung ibang mga teams na nandito, no? Ang daming unexpected, no? Kumbaga parang itong mga to, like itong ikakas natin, yung Heroic, biglang bumalik na no? Tama. Pero kasi baka, feeling ko minsan nasa format din ng group stage. Pag yung hindi decent na pagkaganto yung Swiss stage, yung Heroic number 1 pa nga yan yan na nga, diba? Ito na nga lang po yung 8 teams na natitira ngayon dito sa playoffs natin. Heroic BB Team, yung unang series natin, maglalaban yan ngayon. And then Spirit Vichy Gaming sa second series natin mamaya po yan. And Aurora Yandex, ganda rin to Ganda yan. At syempre yung dulo, pinakamatamis, Liquid and Tundra Esports. So may mga teams dito na merong stand-in and talagang nagpe-perform pa rin. May mga teams naman na talagang nakakalungkot na mawala dito, like yung OG, Falcons, Parivision, Extreme Gaming, Navi, mga Mouse. Ayan, no? Yan yung mga teams na talaga ine-expect sana natin na makita rito, pero wala nga po sila ngayon. And eto naman yung head-to-head natin. Sino nga ba magkatapat dyan? Bakbakan ni Tai Lung and GPK, isa sa mga rising star from the SA region. Sana all may rising star pa, diba? From the SA, si Tai Lung lumabas na nga po dito, and maganda yung pinapakita nito. Bumubuhat Maganda. And also GPK naman, isa sa mga nagiging veteran na. Dating siya yung pinakabata, ngayon mga pa-veteran na yung mga yan. And eto na pala, meron na tayong draft dito, no? So for BB Team, meron silang Shadow Fiend, Trend Protector, and Shadow Demon. Yan. For Heroic naman, kakaibang draft na naman. Yan talaga yung answer nila every time. Pudge offlane ni Kuya Mo Whisper kapag ka mga SF, AG na range. And Whisper nga pala is back for the offlane role, no? Isang medyo matagal-tagal din na panahon nag-mid, nagtatry, pero wala talaga nasa offlane ng tamis niya. And ayun na nga guys, yung kanilang lineup dito, 17 pick for Heroic. Ano kaya ang kanilang pipiliin? Grabe din yung drop nila, no? Mamaya natin tatayaan siguro. Ano ba ang duration natin dyan, Derek? Ano ba tingin mo dito? Magandang tayaan dito. Ganito lang yan. Ay, mapon kasi ito Map to mo kalaban si Rapi. 41? Ay, kasi hirap naman Under na tayo, 41? Ayokong magsabi. Over lang. Yung BB Team, grabe din to. Yung Heroic, pag nananalo, mga overboys to. Over na lang, over. 1K lang. 41. Razor ni Yuma. Okay, so Razor ang pinili rito, Yuma. Pwedeng gumamit yan. Minsan kasi nagka-carry punch din sila tapos biglang may mid Razor Natatransition naman nila yan Yan naman maganda rito Tignan natin, pero most of the time nakikita ko talaga like pinik yung SF kaya nag-punch agad. Yan, nakukuha ng disable tapos yung kukombohan ka lang. Pag shaman nga naman, shackles ka, auto ka na, di ba? Ang nawala nga pala rito is yung kanilang position 4, no? Scofield. Si Scofield, pinalitan dito nito si Tio Licor. Yes. And mukhang sila yung nag-uusap ni dun ni Caps dun yung kanilang coach. So dalawa nga pala pinalitan dito sa side ng Heroic, and nag-adjust nga si Whisper, no? Problema, ganun pick nung Razor na to like, kailangan ba counterin mo? Queen of Pain ka ba? Pero Ember Spirit, okay, lumabas ang apoy. Kaya pala si GPK yung nagsasalita dito. Pag yung nag-hero ko, Ember ko na to. Nakaba naman si Huskar. And ito na nga, Ember Spirit. Ba't mo na yung BM ni Tai Lung dyan? Auto BM na yan. Bakit andyan Heroic? Bawal pala manalo sa'yo, Heroic. Panalo sila po sa group stage Yan na Heroic, consistent kasi. Nanalo nga po sila so sila yung nandito, diba? Kung nung tiya yan wala kasi silang, may nakita ba akong uniform nila? Wala ata kasi. Hindi ko napansin. TI? Meron ba? Napansin mo ba? Ang nakita natin kasi yung mga tundra-tundra Wala, pero to sa Blast meron sila. Sa Blast tayo may nakita Mga nakiganon-ganon sana tayo doon, Heroic.
And let's see, ito yung kanilang mga ban pa, no? Kailangan nila. Kaya shoutout sa lahat na nanonood sa atin dyan, sa mga tropa natin, no? Sa may Facebook, YouTube, Twitch, and also sa mga nasa Kick. Dire-diretso na tayo rito. Ang problema nga kasi natin dito, ito yung bibing kinapitan eh. Yun Alam mo na nga. naman yan eh. Matagal-tagal di kinapitan ni Grabe sumpa nun eh. Sir Rapi to. Baka this time, bigla na lang kung ano mangyayari, di ba? Guys, kami sa nosa namin ni Alo dito, 2-1 BB team kami dito. Ang problema, naka-BB team nga rin si Rapi. Ayun. Kaya medyo pagka ganyan, minsan skip mo na lang. Kaysa kinakabahan ka pa. So Weaver yung inalis nila, no? Ine-expect pa rin ng BB team na baka nga naman kasi mag-transition like Razor, gawin pang mid. Weaver yung kanilang inalis. Pero base sa stats ng Heroic, pag ganito yung pick nila, yung Pudge Razor, automatic ay Yuma yung Razor. Tapos, ang nagpa-Pudge talaga, Si Whisper. Whisper. Pwede. mali natin, baka tama yung suggestion mo na like, Razor Pudge naman to, na-flex nila din to eh. Nakakita na rin ako ng game na nag-Pudge si Yuma. Hindi nga nag-Razor yung katandem. So, let's see. Naubos agad yung kape ko, ah. Nasulit mo nga yung libre ni Sir Jules. Siyempre, di ba? Alangan na yung kapalibre dun. Okay. Offlane na lang naman yung kulang dito ng BB team eh, no? So kung may ibaban yung Heroic dito, mga offlane heroes na pwedeng gamitin ni Kuya Mumiero. Ito, pinagsama-sama yatang hero to, eh, oh. Parang Spirit Breaker na May Primal Beast na parang may Shaman na parang ewan eh. nag-Grimstroke. Oo. Mukha rin ni Grimstroke. May kapa pa eh. Grimstroke ata yan. Hindi man si Grimstroke. Wala tayo eh. Nakas time, pinili. Okay. Nung may nagpango. Yung sa Falcons, Sa Falcons, no? Oh, tinanggal nila yung drop. Ayaw tayong patinginin. Okay na, sinilip na yung trap. Weaver at tinanggal ng BB team. Ito nga yung axe naman for Heroic kasi nga naman iniisip ng BB. Siguro baka ano to, no? Like, pwedeng ibang role yung iba ng BB. Kaya magbangka pa ng mid. Kung may iniisip ka na pang counter dun sa Ember mo. So ano ba mga ano pag Ano, BM na nung bata yun, ni Tylong. Yun eh. Open naman na iba. Razor mid to? Feeling ko. Makikita ko dun kasi kay Tylong, panay ano yun eh, Viper, Beastmaster, Ember Spirit, nagaganon-ganon din siya. Ayun eh, ano yung Ember sa kabila eh. Kaya nga eh. So, Direct ano duration ulit, no? 41. Okay, naka-over kami dyan. 41, guys. wala namang sisage lang eh. Kaya Wala eh. namang sisage. Okay naman yan. Medyo, feeling ko lang ha, sa apat na heroes dito, kung ito lang pagbabasihan ko, BB team, maganda na yung kanilang lineup kagad. For Heroic naman, parang kulang pa sila dito, AOE. AOE na so carry ang ano nila eh. Carrier mid yan, pwede naman eh. Pwede pa carrier mid kulang. Kasi more on single targeted sila rito na parang yung lockdown nila maggagaling to kay Shaman lahat eh. Ban nyo kaya si Timber Joke? Di ba magti-Timber Joke si Miero dito? Pwede kasing gano'n, no? Pads yan, pati Razor. Oh, sarap mag-Timber Joke dyan, no? Eh baka magano pa nga yan, Necro. Oh, Pag Razor ata, ayaw mo kalaban. ayun, Timbersaw tinanggal na nga. Oh. Tsaka yun ang pinakayaw mo, eh. Necro ka na may kalaban ka ng mga Grave, Lubog. Hindi healthy yun, eh. Ay, sa Garib, no? Ayaw mo nga yan. Ano pa naman yan? Possible yan pa yung mga kalib mo Razor natin. Wag na Sakit, pala. sakit sa ulo niya. So magkano ka na lang dyan? Offlane, Primal, Or pwede Miero. naman. Pwede si Miero dun. Primal, or walang Slardar, walang Mars. Laban yung mga hero niya. Doom? Kahit nga Centaur, eh. Underlord, Doom? Diyan pwede pa, reasonable naman. Mercy ni Miero. At least tumatalon. Siguro iniisip niya yung Oo. matchup. And kung mid game naman, malakas kayo yung dalawa ni SF. Di ba? Oh, okay. Like may masa-sidekickan ka. So Marcy for Miero. Hindi na naman pangkaraniwang hero niya rito sa offlane. Kaya pala, hindi galingan ng gagawin nila. Magmamarcy naman pala kung sakasakali. Ito may binan nila, lahat puro hero ni Yuma. Pang-counter din kay Marcy. TA, Weaver, Ursa. Solve ka nga dyan, Yuma. So kung Razor ka, hindi mo may static, makakatalon. May mid-dala ni Razor. Piling ko mid-Razor and then mag-carry sila rito. Gyro, yan. Ayan na nga. The Gyro Capta! Di rin naman masama talaga yung Razor versus Ember. Lamang ka dun Yes. sa matchup eh. Totoo.
Basta melee naman against Razor, alam mo naman yan. Ito, pinamaganda, pinalakas naman nila yung carry lane din nila, no? Ganda ng lane ng Heroic dito, ah. Okay guys, yan na nga, kompleto na yung lineup natin dito. Drop-wise, eto na. Guys, eto na, drop-wise, Kimo. Napanood ko na kasi mag-Marcy si Mero, eh. Ayan na. May silver, and BB ako dito. Ayan na. Guys, Mas gusto ko yung drop-wise ha. Ember, drop-wise. Eh, yung kabila, medyo parang... Ever drop-wise. Di pinagsama-sama mo kasi may gyro, may razor, may dazzle, may fudge. Ayun na. Like, hindi ko alam kung paano gagana yung ganung composition. Guys, drop-wise daw. Kaya drop-wise ako dun sa BB team. Yan. BB team daw siya. Ayun na, Heroic. Ayun na, Heroic. So guys, no, help the stream by sharing the live po bago ang lahat. Start pa lang naman natin, no? Para mapanood na rin ng mga tropahan nyo yan. Yes. Yung mga magaganap, di ba? Alam nyo na yan, no? And also, mag-join na kayo dito sa ating prediction, no? Sa Telegram group chat. O, check natin yan. Mga nasa Telegram dyan, Kaya di ba? madali lang naman sumali, guys, no? Scan nyo yung QR code dyan, tapos mag-comment. Wala ba silang... Kaya no, scan nyo lang yan. O, wala ba silang keyword ngayon na sasabihin dyan sa TG? Kupal. Yan lang. Q sa kapal. Q ba, di ba? Uy! Playoffs ngayon. Ano? TG? Ano yan? Pag-giveaway. Pag-giveaway. Oo, syempre, no? Mamaya. Upgrade your tech na din, mga bossing. Dito, dalawin nyo na lang po yung everyday gadget sa kanilang Facebook page. Tama, di ba? O, alam nyo na yan, ha? Oo nga pala. May ano tayo dyan. May pamigay tayo today, guys. Kaya make sure na makapasok kayo, ha? Tama, o. Di ba? Ito, dami dito nakatao. Sa Legend of Mimir pala to. Ay, iba pala to. Nakita ko, hindi pala Telegram to. Nagmamalarapi na si Kimo. Hindi, boss, kasi ganun talaga para may makukontra kayo. Tama naman si Aloy. Maganda may drop-wise tayo. Tatanungin mo yung mga analyst ka. Drop-wise lang naman, di ba? Oo. Tatanungin mo para it's either may masusundan ka or makukontra ka. Yun yung maganda. Tama, check nyo lang. Minsan pag nag-hesitate yung opinion mo, kailangan mo na opinion ng iba, eh. Totoo. Totoo yan. Na-upload na ba yung punas? Di ko alam yun, eh. Hindi ko yanik ba yun? Na-upload na ba yung punas? Abangan nyo na lang sila. Pero eto na nga, guys. Welcome dito sa game number 1. Mukhang magkakaroon agad tayo na dito ng bakbakan. Heroic versus BB team. Alam nila na magpuputol ng puno. Huli ka, Balbon. Ayan na nga. Tatlong race. 1. Whisper. Mukhang ito na yung first blood pero may grave. And one more right click. Mamamatay nga yan and save. Getting that first blood. Alam nyo na yan. And syempre, no, guys, yung first blood na yan. For inquiries, just message Kuenik page po, no, for more information. May sasagot siya dyan 24/7. Pero hindi ba ganun kasama yun? Like, napag-grave ka pa dahil sa level 1, yan yung worst Ayaw kill, mo. eh. Totoo. Ayaw mo makakuha na yung dazzle yan. Paano ka haras ngayon yan? Level 2 na. Wala kang whip, wala kang poison touch, no? Oy, and also, hindi pa sila rito magkakaroon yata ng bounty. Ay, hindi naman. Nakakuha na ng isa, pangalawa. Doon din yung dazzle makakasecure. So, 2 for 2. Sana maranasan daw ang punas gracias mamaya. Ano ba meron dyan sa punas ni Kuenik niya? Eh, yung punas dati kasi ni Kuya Nick, yun yung nakakapagbaligtad ng laro. Oo. Eh, punasan mo, di ba? Nanana mo na, kalajay na muna yan, pero GPK, ito na, mahihirapan talaga siya rito. Melee up against sa may Razor. Naku, sarap niya, no? Tapos dedinayan mo. Yan yung pinakamadaling mga last hit to, eh. Plus 26 damage ka level 1. Eh, syempre, Nadinayan po! mapapadinay ka ng isa. Hindi naman laging, makukuha mo parehas yun. Sakto rin, eh, nawala na yung effect. Medyo mabagal lang yung duration yan. Parang 5 seconds lang ata mag-stay sa'yo yung level 1 static link. So, hindi naman siya ganun kasulit. Hindi ka tulad ng mga 3 or level 4, eh. Yun, ang tagal nun, eh. Ayun nga, guys. Masaya pa rin naman si Razor dyan, Matic. Eventually, naman ka naman dyan. Ang problema, ba't namang sa CSA? Tapos static link ka level 1. Nagpa-deny din kasi siya. Hindi tuloy siya nagtuno. Imbis na maharas niya na lang yun, eh. Kontrolado naman ni GPK yan. Ge, kaban. So, dito naman sa may top lane, Miero Marcy nga, kasama niya si Save Shadow Demon. Katapat nila, Dazzle ni King Jungles and Yuma Gyrocopter. So, ito naman maganda. Siyempre, against Gyrocopter, lagi naka-push out lang yung ano niyan, eh. Wave niyan, eh. Ganda. Pagka-black cannon, pinalubog para makadenay pa ng isa. Uy, munti ka na yung range creeps. So, maganda nga rin to. Kahit na sabihin natin yes, napupulahan na itong si Marcy, pero eventually, nakakalasit, nakaka-experience ka naman under the tower. Pag naisip mo nga mamaya, grabe yung pang-save ng BB.
kompleto yung sahog eh. May Trent, may ST, may pick me up. Pick me up, ginawa niya dyan. Wala na yung Wala na banda yung dyan. kabila, eh, Wala no? na isang pasit. Yung bawat talon, merong... Fury? Oo. Ano man, parang... Ayun na, pero nako, meron nga rito ang Graven. Delikado si Miero dito. Ang ganda ng palubog ni Saben. Mukhang mapatay niya si Yuma. Kaso merong heal bomb coming from KJ. Ano ba talaga, And Miero? save! Nakakapatayan nga sila dun, pero nakuha pa rin ni Save yung unang kill kay Yuma. Ay! At sabay, heal bomb by KJ. Level 3 na yung Dazzle dito ngayon. Meanwhile, on the bottom lane, Tio Licor. Munti ka na rin dito. Grabe, sutukan sa may top lane. Nagkaka-microhan. Minamicro niya kasi may ano pa siya may peri-peri. Oo. Spotted. Lubog, tatama. Meron bang dalawang race? Batok, Hindi na boss. kailangan bang i-race? Normal lang. Patay na. Itong si Tio Licor doon. So, save. Pagkapatay sa may top lane, di pa siya baba. Easy kill. Ganda naman kahit iwan niya si Marcy sa ngayon, no? Hindi pa naman nakaangat yung creep wave. And full HP naman din nung bumalik sa lane. Yung nakakatakot na trip, yung naka-crimson eh. Wala, no? Cherry blossom siya eh. So, Yuma. Oh, Plakanon. Tsaka kainis kaya yan, tapos yung ganyan pa yung UI, no? GPK, munti ka na naman. Pero napapapula din niya rito si Tylo nga double bracer for Razor. Are you a fan ng ganyang build dito sa Razor? Piling ko dapat nagbote siya dito. Pero kasi lately, ito na talaga yung build ngayon kay Razor eh. Yung iba pag nag-i-skip ng bote, mag-double bracer bote. Bakit Razor? Pang sustain niya sa lane. Ang problema niya, hindi ka makapangharas ng first kill pag di ka nagbote kasi. Ano na nga nangyayari? Pero the hook. Delikado ngayon. Ito si Kiritich. Ang ganda ng pagkakashackle pa rito. Ito mapatay nila. Ito si SF. Isang hook lang ang sagot doon. Yun nga naman, wala nga naman sila solusyon. Lalo na bumeltok na si Trent Lo eh. Oo. Wala Wala silang siya pa-disable kakancel ng dun sa shackles. may shackles. And easy kill yun for Heroic. Ayun na pala eh, nakapag-punch na 2 times ulit to si Whisper eh. Sabi mo nga, dropwise nga, di ba? Pero, uy, palubog. Hindi, panood ko lang yung mayor. Kaya ba patayin? Eto si Gyrocopter, mukhang kaya naman. Ang cardinal damage, makakatalon. Pero may grave na naman. Buying some time, Yuma. Turning Nahibang pa. around. And Miero, mamatay Nagpag? ba? Pero nagpag. Namatay sa position touch, boss. And Yuma, nakikipaglaro pa dito. Another kaso medyo malas nga lang. Ang galing ng ginawa nila doon, boss. And 45 ginamit dun. Hindi rin tumatama din yung barrage doon talaga sa isang creeps na yun. Tapos pinortify pa. Yung nakomit kasi sila, 2 creeps pa yun eh. Kaya Parang nga eh. pang out na eh. Maganda na nga namatay si Miero sa position touch, nag-ready pa sila. Oh my God, what a save by save. Tapos na level. Sinave ang buhay niya. Tapos na level doon, Lo. Sarap mag-SD niyan. Kung kanina, yung Dazzle yung nakakuha ng ganun, na Si SD pagkakataon, naman. dalawa yung napatay niya. Ngayon naman, SD naman. Kaso, mas masarap to habang tumatagal yung time dahil mas malaki nakukuha mong HP pati Experience. XP pati pera eh. Yes. Baka pa level 5 na yan si SD. Imaginein mo baka nakakuha ng rune yan level 6 na yan. Naku, kaya nga nila pumatay pag ganun. Ang dali pa naman ng setup na yan, no? Lubog purge. Pero ito nga, GPK hindi nahirapan dito no Razor versus sa may Ember Spirit. Kaya confident talaga siya. Kanina nung part pick pa lang. Wala masyadong mana si Tylong. Hindi nga kasi nagbuti. Hindi naman magka-Falcon Blade yan, di ba? Hindi. Minsan nag-greedy yung mga tao eh. Dalawa yung gumagawa niyan eh. Yung double bracer dredge or magda-double bracer arcade sa dukaasa sa... Aray ka, kati na damage yan Tylong. Save killing spree na dito. Siya ba ang nakakuha ng kill na yun si Save? And Tio Licor, makakapag-out naman in 6 minutes run. Doon sa may taas, Saan dininay dinilala? na lang ni King Jungles. Pero okay na yun, Ember Kalu eh. Alam mo naman to, isa to sa madadayang hero eh. Pwedeng umuwi-uwi lang to, magre-reset lang. Tama. And ito yung problema, no? For Razor, Diyan talaga yung masakit na timing ng pagkamatay Lo eh. gusto mo sana mag-dominate ng lane. Hindi mo nagawa yun. Matindi na yan, Pag napatipi ka. pag kinang ka talaga, prone ka talaga dyan sa dalawa ng hero na yan. May Buti na lubog setup, Ember Spirit, Makati din. Nag-ready pa nga si GPK. Piling ko dapat nung mamatay yung Razor. Naman, try na naman sana na si Yuma pero nandyan ito si King Jungles and kailangan ilubog. Ito si Yuma, makakatakas ba sila with this shackle ni Tio Pipick me up Licor, na ba sana? easy kill.
And Miero, gusto nila yung contest dito yung 7 minutes rune. Nandito si GPK for gyrocopter ni Yuma. Delikado siya. Nakuha! Kaso hindi, may grenade pa. Ayan na nga, manlalaban sila rito pero tayo lang dumating naman na. And patay sila rito. Double kill for Sila Yuma. dyan. Dropwise by Kimo. And Yuma, buhay pa sana. Kaso nakaltukan dito ng Trend Protector Katomi getting that kill. Pero double kill pa rito kay Tylong. Namatay si Isip! Nauubos na sila rito, boss! Ano nangyari doon? Namatay si Isip! Yung isip, kita ni Tylong. Nagaw pa ka mo sa kanila lahat. Kompleto yung tamis. Okay na. Dropwise. Dropwise naman talaga. Doon ako situational yan, no? Wala pa magagawa dyan. Wala eh. Ember game. Dropwise by Kimo. Ito na, guys. Marcy game ka mo. Yung Marcy ni Mero kasi yung nakita. Easy ka lang. Save ang magdadala dyan, oh. Ganun ba? Network niya, oh. Si Save daw. Okay daw, mataas daw ang network dito ni Save, guys. Ayun nga, ginawa niya yung sinasabi Hindi natin. mataas ang network ni Save. Mababa lang yung network ng Marcy. Nabigay niya pa yung killing spree doon. Grabe. Ang taas ng win probability kagad dito ng Heroic, guys. Dahil sa double wisdom yun. Nasa 80%, no? 86%. Laki talaga, oh. Tamo, rag pull yan, eh. Almost 1.5 yung tinalo ng network. Gawa ng situation na yun, pati XP. Grabe yung yung grave din doon. Wala talaga, hindi mo mapipigilan yun. Wala naman ikaw mga silence dito. Disabled dun sa may dazzle. Wala rin talaga sa may dazzle eh. Napok din yung skill na yun, hindi naman nadidispel yun. Oo. Pero Whisper, sa'yo tatry, big dyan. And, ayun, mamamatay naman yung Pudge na itong si Whisper. Tatlong ratio, nakain niya nga naman. 0, 2, 3, itong si Kiritich. Wala pa siya rito ang Falcon Blade. Ganong kahirap yung SF dito. Mahirap yung buhay dyan, lalo na nung may sad siya. Lumihipo pa siya tapos Pakamatay pa siya. pamatay pa din, no? So, Tylong, wow. Yun naman pala. Mana boots pala to? Grips. Yung magre-grips yan. Kala Lagi ko nga pa dazzle yung grips dito. Ganon yung route. Siguro yung nag-threads double bracer yun yung nagbobote. Pero kung pag-grips ka, pwede Hindi. nga naman double bracer art. Double na lang. bracer art. Pasok nga ito. Pero ito na nga, guys. Greedy din kakampi Alam din ni Katomi to, guys. So, siya na yung tatangke. May wards ba sila? May wards nga. May sentry wards. Katomi, may ispatan. Nasaan ang sentry? Okay lang, chill lang si Dong Puno dyan. Inbi ka naman sa Dong. Yun naman ang maganda. Makaka-depensa pa rin naman sila dyan. Yes, sir. Nabasa nga sila. Ganda nga anong pagkakalapag ng words doon. Pero ito rin, mukhang basa rin naman to dahil kita sa words to, 10 minutes. Ang malas sa may baba. Kanina pa. Kanina pa ganun yung Ember. Medyo salama. Lagi namang secure, no? Lagi namang yung pinupunta niya pa-secure. Yung first Tama. rune, nandun sila lahat sa baba, sa taas na babas. Malas no? Mag-Lost Island ka mamaya. Mamaya kung aabot ako, Sindris tayo, di ba? Makikita nyo na yan. Pero, eto muna tayo. Dota muna. Baka pwede Dota muna, oh. Ako, na-farm din yung words nila dito. Sarap. Tinipiyan ba naman ng lahat, eh. And GPK nagbabalik dito, going for Vessel. Si GPK. Mukhang chill lang naman sila, no? Medyo mas pwede lang umaga yung pagiging online ata ng BB team dito. No? Mas mahirap buuin yung item ng Pero kay Patch kasi Aghanim's Dag pa yan or Aghanim's plus one item eh. Si Razor naman, kung magkaka-grips ka yun, medyo okay ka na. Yes. Tama naman eh, magbe-vessel yung Ember, mag-grips ka, madedebap mo nga naman yung vessel, di ba? Yung Na gyro. drop wise di Kimo. Easy lang kayo dyan. Dikit pa naman ah. Dikit pa naman daw, oh. Di ba po na kayo magbilang ng hindi pa napipisa? Binibilang mo kasi yung bibe eh. Tama, di ba? Manok nga ang alaga mo. Ito, domi na si... Guys, mamaya pakita nga pala kami sa inyo. Mamaya meron tayong bagong kagaguhan dito. Abang-abang lang kayo. Abang-abang lang kayo dyan. Medyo baka magkabakbakan pa eh. Ready ba kayo dyan, Direk? Ready ba kayo dyan? Okay, ready naman daw sila. Mamaya, guys. Hindi naman pala eh. Reflection tayo. Wala pa talo daw yung isip ni Kiritich. Wala pa talo yung isip yan! Kay Yuma ngayon lang ulit nag-gyrocopter. Baka ngayon pala matatalo yan. 100% win rate daw eh. Oh. Nai-text sa atin eh. Grabe naman pala kung wala pang talo yan.
Yung mga talo nila, wala, hindi nila napipicture. Ayan na, ngawan na, di ba? Pero kaklas chassis tayo, Derek, mamaya na. Ito muna, patay yata to, na-hook. Mamamatay ba to? Patay nga. Pasok siya sa fleship. Oo. O, sige, ngawan na. Tingnan muna natin ano sabi dito ni Idol. Parang may nginaw-ngaw siya eh. Sabi dito ni Soshi Arto. ni Arto ng YouTube. Yes. Ano sabi? Hirap talaga podcaster mahina sa Dota, di kagaya ni Jules. Ano daw? Parang confusion, parang ngaw lang yun ah. Hirap sa caster. Hirap caster. Mahina sa Dota. Di kaya ni Jules. Di gaya ni Jules. Ngaw-ngaw ka, boss. Ngaw-ngaw ka, boss. Ngaw-ngaw ka. Hindi, ibig sabihin nun, Kimo, buti pa si Jules daw. Dapat daw malakas sa Dota yung caster. Ako, nakapag-dalawang TI ako ah. Ayun, Mas ngaw-ngaw. maganda records ko doon kay Jules. Ay! Mas marami rin ako champions sa doon. Yan guys, mamaya titignan naman natin mga ngaw-ngaw dyan. Kung sino yung mga ngaw-ngaw dyan sa ano. naman tayo dyan. Yan, magandaan nyo yung mga comments nyo. Mamaya, pag wala masyado nagaganap, may ngaw-ngawan moments tayo dyan. Kung natatandaan nyo yung bidahan moments natin, ito ngaw-ngawan na to. Uy, pero Oy. history natin, racket nila, may words ata doon. Huli yata to guys, tingnan natin, GPK nasa may likuran. Pero katalo ni Miero, dalawa yung tinamaan ng kanyang talo ni Tylog, delikado. Overload gagamitin, patay din yung Razor dito. And Yuma, kailangan niya na mag-out. Save buying some time. At the Requiem by GPK. Double kill Ganda ng talon sa ni kanya. Tinamaan yung Razor doon guys, hindi na nakagalaw, no? Hindi ka mo, dalawa pa silang inabutan pa yung isa. Ngayon yung tanongin yung trapwise ni Kimo. Ngaw-ngaw. Ngayon yung sabihin. Sino nga ulit yun? Nawala si ano. Kasi si Ngaw-ngaw. Yan. Si Boss Gaw-Ngaw. Oh, grabe. Pero yung talon, ito makikita natin MVP lang dito. talaga yung pagkakaano niya, pick me up. Pagkatalon, bang, dalawa. Sabay hindi na nakagalaw yung isa. Sabay overgrowth, wala. Hindi nangyari yung setup na gusto Tapos ang ganda pa nung ginawa ni Shave, lubog sa sarili, takbo. Sakto, may requiem pa. Hindi na, nakadali pa, no? Sa lineup nitong heroic na to, dapat yung, alam mo yun, yung makapag-pre-grave eh. Hindi pwedeng ganun. Ito nga ang problema kasi yung lineup nila to for single target. Pudge Meron ba yung kang tank mo? offlane na Pudge. Ano to, ano ba to? Yung pipe ganun? Pipe crimson? Hindi naman, di ba? Greedy to mag-item si Whisper eh. Kaya nga nakita ko na yung Razor siguro yung baka mapa-adjust lo. Pwedeng siya yung Siya asahan natin mag-item bumili ng ng team ganyan. item. Oo. Legit naman sa Razor ngayon yung mga nag-grave Crimson na mid. Ako dalawa na naman sinadauli. Magkadikit ka na naman. At gano'n na naman na nangyari. Pinaguntog na naman yung kanilang ulo. Pero this Nakapag-grave time, nakapag-grave. Tylong, lumalaban. Crims gagamitin dito. Pero ayaw siyang patakasin dito ni GPK. Meron naman daw siyang Grips. Ay, tumalon si Miero. Hindi nga lang umabot. Pero pick me up! Kinulong yung Nakulong pa nga. Sa yung kakampi rito. Yung Tylong goes down. Pero GPK kailangan niya na mag-out. Uy, shaking and baking. Pati yung cameraman na ankle breakdown ni GPK. Kaya nga. Pero 2-for-1 exchange. Napatay pa rin nila yung Razor doon, no? May vessel na kasi tama naman eh. Chinage ka. Gusto mo i-grips talo eh. Or siguro sobrang MVP lang din na umabot yung baldog ni ano doon, ni Miero. Parang pag tumalon naman talaga siya, eventually mamamatay na rin siya doon. Pero yun na nga, grabe itong napapanood natin na to, yung GPK. Lugi na sa hero, pero sa galawan, hindi naman daw. Katomi setting up again. Kakakabuhay lang Kakatipi nito. lang nito. May grips naman daw. May grave din naman kung kinakailangan. And tinalo na naman yung Razor. Pero na-grave nga again. Tylong, pinapatay sa Nandiyan si sarap. Pudge. Grips, ginamit. Pumasok dito. Shaking and baking. And then lima yung tinamaan ng overgrowth sa may requiem of sound! Pick me up! Hindi na nakagalaw. Dinudurog na dito yung heroic. Kaliwamba. Ako naman! Paktay ka diha! Sabi ko na under! Biglang bumilis yung tempo ng laro. Teamfight wise, dinudurog sila ng BB team dito, galawan! Ayan, buti gusto ko itong comment dito ni 10 to. Oh. Salamat Kimo, umabot ako sa 2.10. Ayun na ka! Oh, ayan na. Maganda, Ala ka maganda. naman thank you lang yan. Oo, syempre. Ala ka naman thank you lang yan, di ba?
PM mo na si Kimo dyan. Pagka ganito na ubos ni SB, Pero ano ito na naman kasi nangyari. Nauna naman yung Razor, hindi na naman sila makalaban. Hindi ganito pwede mangyari. Yung Razor mo yung unang mapupuruhan, pabak na kayo lahat. Sa lineup din kasi nung kalaban nila ng BB, hindi pwedeng tangki kang Razor dito, mamamatay ka eh. Tsaka ano ba tong punch kasi na to? Tumipi lang to para mamatay din ulit. Tumagal yung agad dyan, nanalo naman siya sa lane. Whisper. OMG. Kanina pa walang kalaro yun ah. Wala pa daw kasing talo yung SF. 100% win rate nga ni. Ayun pala eh. 'Di ba? Tsaka sabi siya, pati dito si Mera, may chamba yung Marcy dito. Hindi, taloy naman yung setup na yun. Pag dalawa naman yung chinage mo doon magkatikot eh. Tignan mo yung dinalon. From 88% ng heroic kanina, biglang 69 na sa may BB team. Diyos ko. Grabe ah. Baka Parang naman timing talaga. bibihira yung makita natin na ganun yung sa early game makakuha ka ng double Shrine of Wisdom na dinudurog nyo na yung kalaban nyo. Biglang ganito mangyayari sa inyo, isa, dalawang clash lang. Tumanga na nga sa nag-grand slam na nga si SF Choke doon eh. No? Saka si Tumigil, Ever pakamatay. nun, walang ultis na nun eh. Pero, ewan ko, mukhang sagalawan din talaga, di ba? And GPK versus dito kay Yuma, makikita natin, hinga-hinga na si Kiritich. Napatay-patay pa ng una yan. And mas lamang na nga siya rito. Mas nakakatakot kasi yung kasama ni SF dito compare kay Gyro eh. Grave lang kasama mo dito, pati siguro yung pumapasok-pasok na pa. Yung problema, tingnan mo yung kasama nito, ilan yung saver ni SF? 3. May ASD ka, may Trent ka na, may Marcy ka pa. Ganda pa ng ginawa ni GP Geek dito. Vessel Mage Slayer, Pudge Razor nga naman kalaban mo. Direk, ready ka ulit ng isang ngaw-ngawan dyan ha. Medyo maraming ngumangaw na dito sa chat ha. Ayan ha, ready lang sa mga ngaw-ngawan dyan ha. Ayun na, umuko. Wala naman nahuli rito si Whisper. Games naman na siya ngayon. Baka BKB, yun na lang kailangan niya. Okay na. Roshan, kinukuha na dito ng BB team. Hindi yata magko-contest dito yung Heroic. Medyo mabilis nga naman yan. SF yan in Marcy. Ayan na nga. Aso pa nga eh. Is kay Kiritich manggagaling. Siyempre guys, no, yung Roshan kill na yan presented by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadgets. Alam niyo na, message Alam niyo lang na. sa may facebook.com/everydaygadgets. Upgrade din, di ba? Oh, eto na, sabi dito ngawan, may Brainbusters Hub ng YouTube. Tama ka na, Kimo, para kang si Jules based on drop pero talo. Eh no, papanalo based on drop. Aha. Ngaw-ngaw pa more. Ngaw-ngaw. Hindi, ngaw-ngaw nga yan. Ngaw-ngawan nga. Oh, Kaya ngaw-ngawan ngaw-ngawan. Eh, dapat talaga ngaw-ngaw yung gagawin nyo dyan. Kahit hindi mo, kahit walang point, ngaw-ngaw lang, guys. Based on drop. Oh, ayan na ha. Nung isang araw lang. Nung group stage lang yun, guys. Ito na natin. Mukhang go-go na yata rito yung BB team sa may bottom lane. May tier 1 tower pa to. Yun na naman yung mamumunit type na look. Yung pure build. Ganyan talaga eh. Masarap na build sa ASAP yan eh. Criticals mo sunod, no? Pagkataas ng BKB. Sa kanila ko nga rin nakita yan. Yan yung build ni Kirikik sa Chimiero. Nakachamba nga nung talon. Tapos yung nag-record. Yung ano pa, wala pang dagger ha. Yung sobrang aga lang na-pick me up si Razor. Si SF papunta sa dalawa. Kahit si Mero naka-recover eh. So 10k na yung kalamangan dito ng BB team. Ito nga naman yung problema nyo. May Mage Slayer na nagkaka-BKB na rin tong BB team. Parang sa magic damage ka palang aasa sa ngayon eh. Hindi mo naman maasahang physical damage tong Razor na ganito yung build lo eh. Kung BKB type yan, pwede. Yun, pwede mong maging physical damage. Kasi pag gantong napag-grips ka, tanky lang yan eh. Ito na. Kakatok na ba kaagad yung BB team dito? 3 minutes pa yung kanilang ages. Disidiran sila. Mukhang ganun na nga yung kanilang gagawin. May catapult pa sila dyan. And poprotektahan nila yan for Heroic. Kailangan nyo bang dumipensa or bigay muna to? 45 gagamitin. May mga nagtitipi na pero hindi yung Gyrocopter. And mukhang bigay yung tower dito sa may bottom. Ano bang hinihintay ni Gyro? Wala yata. Ano na? Dahil tako po, naunahan na naman sila dito at ganun na naman ang nangyari. Grave, magagamit naman on the Razor. Pero after that, paano? Patay na si Tylong. Mega kill na para dito kay GPK.
And again, yung SF may ages pa dito, dederecho pa sila ng basa. Gyrocopter, hindi pa din siya tumitipi. Sinapian na ata ni Ame to si Yuma. Wala nang paki. Parang kung nandun siya pwede, tumagal naman eh. Maaga-aga to, boss. Dapat kayo mo kami ni Rapi eh. Ito na naman, dederecho, bottom lane. Basag Aga ang Rocks. 22 minutes. GPK and the squad. Mid naman yung kanilang pupunteriyahin dito. Kiritich may ages pa rin. 2 minutes pa rin. No, nakita ko na yung tamis na gagawin pa ni GPK. Magre-crimson na Ember yan. Ah! May beat booster siyang kulang eh. Wala kang mabubuo dyan. Maliban sa Vanguard, pati soul booster. Di naman ginagawa ni Ember yun. Pag yun ang ginawa ni Ember, wala nang damage tong side ng Heroic. Naka-mage slayer to, tapos may Crimson. Tapos gyro pa kayo. Totoo bang gano'n yung gagawin niya dyan? Ganyan yan. Ginagawa ni O Lord. yun na nga, wala na, tatapusin na. Tatapusin na to pag ganyan. Wala na, finish na. Finish na to, boss. Playoffs na Sino ba kasi nag-over dyan? Under niya ako dito, si Kimu kasi. Yan ang hirap sa'yo. Okay, ayan na, ngaw-ngawan na naman. Sabi rito. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. San ko sesend pang kape? Yan Yan ang gusto namin ngaw-ngaw. Kahit araw-araw mo kaming ngaw-ngawan ng ganyan. Oo, sabi ni Nico Martina, Porador. Ng YouTube yan, ha? Oo, ng YouTube. Ba't puro YouTube, no? Testing mo naman sa iba, direct, ha? Ano pa ng magandang ngaw-ngaw, direct? Ayun, hindi, ngaw-ngawan mo na kami ngayon, Boss Nico. Chat mo ako sa Facebook page ko, boss. Yan. Kimo TV00. Yan, kahit puta, kahit kalawat kanan ng tegan yung ngaw-ngaw mo sa amin dyan, Diyos ko. Tanggap namin yan. Pero nadali tayo ng over. Tama na yun. Game mo naman. Tsaka kasi, sabi ko na, under yun eh. Sabi siya. Na umaano-ano ka pa eh. Ang sinabi ko lang, kung gusto mo sabayin mo yung sa game 2 mo, yung kay Rapi, doon mo siya kalaban. Umaano-ano ka pa kasi. Sayang. O yun na, nag-fake back sila dito, sabay punta. Kalaboso. Hindi namin papakuha. Yung outpost dito, Tio Licor, patay. Sobrang off-timing na talaga nila. Imagine mo kung ikaw yung gyro na ganito palang network mo, 13k. Malamang aganim plus 1 item ka pa lang yan. May naka-crimson na Ember. May mage layer pa. Wala na, finish na. Finish na nga nangyayari dito. Yung gyro naman kasi, Boss, paano tayo, boss? kahit sabihin mong may physical damage yan, may magic din naman siya gawa ng barrage. No? Pero wag naman yung ganito. May naka-mage layer na, may naka-crimson pa. Kung may magkaka-team item pa dyan, wala na talaga silang na-damage eh. Okay, guys. PM nyo lang ako, boss, sa may Facebook page ko. Yung Ito Kimo TV00. talagang nawala ng wasil doon. Naging wasil to. Tagal ng timing eh. Ang ganda bigla nung naging rush yung game. Yun nga eh. Maganda naman sana. Parang kasing yung patch na makunat, gets mo yan. Pero kung gato yung lineup ng kalaban, mamamatay ka sa physical, mamamatay ka sa magic eh, no? No, yung composition nga kasi nila. Kung nag-BM mid to, Razor carry na lang, okay pa eh. Pinagsama-sama mo naman kasi yung Sarsog. Razor Gyro Punch. Yun nga eh. Hindi, wala ka talaga. Maganda naman yung gyro din dito sana. Okay naman siya. Okay naman sana, early talaga nila. Ewan ko. Sumama lang, walang lalaro kay Tylong bigla sa Razor niya, no? Na-finish na bigla after nung isang rotation ng BB team. Parang kasi kulang eh. Yes, may crimson ka pero nasan yung pipe, no? Low double range sila eh. Parang dapat nag-pipe na lang yung patch eh. Ganito yan no eh, double range yung support mo. Tapos Razor mid kayo. Kung melee yan, sabihin mo, Hindi, sana sumasama sana kasi yung patch. Eh, Whisper yan eh, first item agonies lagi ito eh. Hindi kaya maganda sana kung ang ginawa niya lang dito yung pipe dagger na lang. Pwede. Maganda rin naman yung pipe sa game. Eh kung magki-crimson pala si Tylong eh. Diba? Para kompleto lang yung timing nila agad. Ang pumapatay sa inyo, magic. Puro requiem ni Esel. Na-PM na kita kayo mo, pinagmumura na kita. Ngaw-ngaw. Ayan na, ngaw-ngaw na yan. Ngaw-ngaw din yan. Pero nakaabang tayo dito, guys. Ganda rin yung ginagawa ni Katomi kanina pa din, Talagang giving some vision. Doon sarap po si maglaro niya, no? Puro aggressive yung kakampi mo, Marcy, Ember, tapos SD, ano lang kayo, Trent. Ang dali ng trabaho niyo yun. Nasa likod, nasa backline lang kayo. SF going for Silver Edge na nga dito. Demon Edge away lang. Naku, nabili na. Okay. Yun na si Tinan mo Patch. na, baka may nag-PPM na dyan. Doon na, baka biglang... Baka may na yung nangangaw na dyan sa page mo. Tignan natin. Ayan, yan, So, 26 minutes pa lang naman tayo. Pero mukhang chill pa itong BB team. 1 Roshan pa, sabi nila.
Yun lang hinihintay natin dito. Mukhang Roshan ulit. Pang secure lang, no? Di rin Ito nga, may nag-chat na sa atin, Lo. sila nagpapabaya dyan. Ayan na, may nag-chat na. Di rin nagpapabaya rin itong BB team. Pero sabi ng Heroic, kagalaw na kami. Kailangan na. Hindi na nila afford ibigay lang tong top. Yan na lang nalalaro nila. Ngayon, pag sila ko pa ng BBN, saan sila kukuha ng resources? Kumuha na nga sila dito ng area. And kung sakaling magkakaroon ng bakbakan dito, 3 versus 5 to. So, mukhang uhulihin nila si Katomi. Maaabutan ba nila? Yun ang tanong. Wala, baka kapag out din kahit si Katomi. Wala silang inabutan dito. Like, baka pag make play pa ba sila? Wala silang inabutan eh. Paano gagawin natin, di ba? Nakikita din ng BB team, no? Push out yung mid tsaka bottom. Wala dumidepensa eh. Then may ginagawang kagaguhan sa tapyan. Out na lang kaagad sila doon. And ito na nga, napilitan na ulit silang bumak. At dumipensa sa kanilang base. Pasatanik ng... Ano to? Critical, oo. Okay. Sabagay, bali needed. May naka-crimson nga naman. Kung wala ka rin critical, wala ka talagang damage. Wala talaga. Ito naman, may Aghanim Scepter na. Pwede nang tumalon to kay Dazzle. And Miero, Aghanims, Ayun nga, may silence na BKB sabay critical. I mean, Basher. So, oy, may huli sila pero kaya pa nila patayin to. Kahit si Katomi man lang, mukhang bigay din. Binigay din, hindi na. Alay. Alay lang daw guys. 28 minutes. Okay. Tumatagal, konti. Kala ko nga, na-excite siya eh. Biglaan lang talaga lumabas. Nag-watch din kasi si Shaman. Hindi na sila lumaban doon. Yes. So Roshan talaga yung hinihintay rito ng BB team guys. Roshan ang hinihintay natin. Palabas naman 30 seconds. Mhm. So mukhang lalaban na rin naman yung Heroic. Ito na raw yung timing nila. BKB yung Pudge. May Crimson Guard nga si Razor. Ngayon kung Daedalus na nga doon si Gyro, itry na nila. Hindi na nila afford na magbigay lang. Dahil yung second rush na yun plus banner isang rocks away ka na lang. Oo. Second rush na may banner, isa na lang rocks mo. Hindi mo sa kaso yun. Bihira mangyari to Level 20 SF. Hinihintay na lang si Dito na nga. Mag-i-smoke na sila dito. May Roshan na. NBB team. Isisecure lang nila to for Heroic. Magko-contest ba sila? Yan, pag napalo si Razor o kaya si Punch, nilalambot niyan. Naghahanap yung BB team before sila mag-Roshan. Kukuha muna sila ng isang kill. May matatagpuan ba? Wala. So alam na nilang walang tao. Maybe. It's time to go Roshan. Umiyak kay Roshan dito. Malayo yung gyrocopter. Mukhang bigay nila to. Iabot. And Aegis. Kay SF nila ibibigay. For sure. Ayun na nga, Kiritic securing that Roshan. And syempre guys, yung Roshan Kill is presented to us by Everyday Gadget. For your next upgrade, go Everyday Gadget. Message nyo na lang po yung kanilang Facebook page na Everyday Gadgets with S. Yun. Nadi-word na rin. Okay, wala na silang area dito. Last chance for Heroic. Yung top lane nila, madedepensahan ba? Yun ang tanong for BB team. Last push na rin. Mamasahihin lang kasi nga naman to si Patch. O may hinihintay pang isang item. Magandang alternate pick din yung Marcy offlane. Kasi nung tinanggal yung Timber, isa lang yung purpose, ayaw mong ma-burst yung Patch. Si Marcy ito yung pumupunit sa Patch, di ba? So, Tormentor, Security pa nakakuha rito sa rap. Lumakas palalo yung race, boss. So, galaw sila sa may bottom. Aabutan yata nila rito yung gyrocopter. Pa-clear to ng bottom eh. Mukha namang ayaw nilang sa taas manggaling. Okay, hindi sa triangle pumunta yung gyro. Pick up daw muna. Yes. Okay na yan. Napipilitan na yung Heroic dito. Sa base na lang sila maghintay ng creeps. Fresh pa naman yung ages mo So magdi-divide na. Kailangan na divide yan. na lang si Yuma dito. Kailangan na talagang i-divide yan guys. 31 minutes. Tingnan natin. Kiritic in the squad. Nandito na sa may triangle. Binawi lang muna yung map nila dito. Wala nang vision ang Heroic dito. And smoke for BB team. Ito na, nalalabi na ba ang pagtatapos? Sa lusak nga yung resort nito. Ayan ang ayoko sa build na yan.
Pag di mo na ituloy-tuloy talaga. Theo Licor nakita ka na binanatan dito and patay. Na-break push eh. Hindi na siya naging manok doon. Automatic dead ball. Ito si Theo Licor, 40 seconds without Shaman. Pero meron naman buyback yan kung kinakailangan. Razor again, kinukulit lang dito. Vessel, gagamitin sa kanya. Lotus Orb to protect itong Razor. Pero inuunti-unti na ng BB team. Basagin. Ulti na ni Marcy. Siguro At 45 gagamitin. 18 seconds on Shaman. Paano? Mukhang bigay. Talagang gusto nila rito yung Divine na lang. Yeah, mega clips na lang. Benta kahit ano. Divine. Kung ano na binenta. Benta mo kasi lahat. Dinisassemble mo. Mucha, ibibenta rin naman pala lahat. Dinisassemble muna tapos siya isang binenta. Sheesh! Tignan natin kung may impact pa to dahil mega clips na nga sila dito. At least Gyro na may divine naman yan with Aganims. Okay. Dedepesa, 30 seconds. 32 minutes na tayo rito sa Titanic for Kiritich. Pwede pang hintayin din ng BB tuloy. Sa totoo lang. Mega clips naman wala nang makukuha ang resources yung mga yun. Yung masaklap pag mega clips ka eh. Ang hirap na pati ng clips. Uy, ang mura 95%. Ang mura Win probability for BB Team. Basher din for Marcy. Ito yung magaganda. Naku po. Kaya nito pang bugbugin tong Gyrocopter, no? Pero gagawa sila ng play. Tingnan natin. Pauunahin nila yung Pudge. Binibait-bait nila to. Yan talaga yung dapat. May maunang tumatangkay. Kasi pag hindi nila ginawa to, pakalabasa to eh. Pero ready naman daw to defend itong Heroic. 33 minutes. May 1 minuto pa yung BB team sa kanilang Aegis. Itatry pa nilang tapusin tong laro. Or paano ba? Kasi hindi na lalabas tong Heroic. Kailangan mong pilitin kung ikaw ay BB team. Kung gusto mong tapusin na to, ha? Ito na yun. Baka ito yun. Amplify damage. By Kiritich. Ito na raw. Chance nila. 1 minuto pa. 40 seconds pa. For the Aegis. Tatapusin na ng BB team and Whisper. Delikado rito. Uunahan na kagad nila yung badge. Pero BKB will be used. Papasok pa rin si GPK dito. And the hook. Uunahan nila rito yung Ember Spirit. Kaya bang patayin? Hindi. And yung Razor. Wala. Hindi nakaka-normal yung Gyrocopter dyan. Hindi nakakalapit, guys. Pero nakakadepensa kahit pa paano. Itong side ng Heroic. Napabuyback na dito ngayon Shaman. And try nila yung SF. Pero pick me up by Miero. Saving itong SF. Ang nahuli nila si Katomi. And still holding yung Heroic dito sa kanilang base. Ang gusto natin dito kasi, hintayin na yung third Roshan, boss. Chill lang tayo, okay na yan eh. Ewan natin kung ganun ang kanilang gagawin or baka biglang lumabas etong Heroic, no? Wag naman, pag lumabas sila dyan, tapos na to. Alam mo naman makakati ang kamay minsan, napapalabas. Di pa pala nila napakomit din ng BKB yung iba, no? Yung SF nga pala, may Aegis lang. Hawak-hawak na lang kanina yung BKB nasa baba. Ay, sa kabila sila mong nagaling guys, naka-smoke. Ay, makikita yata nila yung SF doon. Nahook! Mamamatay ba? Pero may palubog dito, save! With a save! And Kiritich mapapalaban sa tanik ng laban. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, baka bigla silang lumaban sa labas. And Whisper, nag-grave pa naman siya rito, pero Kiritich delikado ha? Mamamatay yung SF, yung Divine dumadamage siya rito, yung GP, killing. Ito si Whisper. Sunod dyan na si Miero yung Divine. Ayan na ka! Yung Gyrocopter bumagsak! Double kill for Miero! Laglagan to ka! Aray ko be! Napatayin nila yung SF pero bigla na lang silang pinagsasapak ng Marcy. Pwede mo na itawag yan. Nakuha na yung Divine eh. Ayun lang! Parang rin namang naka-Divine yun. No? Parang wala silang damage dun sa may Ember, no? Nakadikit na yung Gyrocopter dun and then buyback. Iko-commit dito pero manlalabas si Miero. Yun nga lang merong lubog. Nagkamali yata yun. And then uunahan nila rito ngayon. GPK na lang. Sana. Nahoy! Nahook! Ito si Whisper. Kaya ba nila patayin to? Nakatalon pa! And ayaw siya patakasin Katomi. Namatay pero Miero makakatakas ba? Nag-ulti. Ano? Malalaban. Wala nakatakbo. And then yung base nila. Tinatapos na ng creeps. Ay! Natapos!
sa Crips, mga sir. Masaklap din talaga. Masyadong maaga nga yung 22 minutes Yes. dalawang rocks, no? Tsaka, Tumulong, pero sabagay tumulong lang din sila doon sa sa top early, lane no? eh. Yung early galawan ng ano? Medyo tuloy bigla mo napansin after nung dalawang talo nila sa team fight, marirealize mo yung Pudge wasil eh. Wasil? Oo. Nanalo lang ng ganun. Nanalo lang lane pero after lane parang wala na kayong next step eh. Ngayon na nga guys, tapos na yung ating unang game doon, no? BB team. Yung nanalo, grabe. Sayang nila yung move na ginawa nila. Sobrang ganda na sana nga nung first Wisdom Shrine move nila. Ayun, Ito dyan na makikita nag-start natin dito. Ito, ganda talaga ng talon dito. Dalawa pala sila talaga ng tinamaan. First thing is makukuha ng heroic. Pero after that Yuma. Oh, wasak mukha. Diyan lang. Diyan na yun, no? Baka naman tumulong si Pudge Dodo. Tapos ito yung sumunod. Kasi Razor tumipi rito. Tinan mo yung Pudge niya, yung tumitipi dyan. Pagkatipi ng Pudge, Pero yun yung worst eh. Gyro Nagagawin mo. tumipi din. Ayan na, oh. Wala kang gagawin oh. No, sasama ka nang wala ka pa namang ads. Ano ka dyan eh? Wawit, Playbot ka niyan. Sabay inan lang sila, oh. In-overgrowth. 4. Apat pa tinabahan ng requiem. Sarap. Ngayon, clean up. Simula niyan, alam mo na eh. Anong disaster. Ito maganda sana eh, pero save nandun. Wala kang magagawa. Ang Nilubog. yaman yan. Nilubog Nakadagger ni din Save. siya, no eh. Kinasanga sa kanya lahat, pag-humulate, pati yung debuff ni SD. Papa-out nga rin dito. May papatay talaga sa may patch, di ba? Nakita natin. Ito, yung GPK di pa nadali. Crimson Shiba nga naman, no? Crimson Sibo, no? Ngunat niyan. Unat. Ang ngunat ni boss. Wala na mga attack speed tong gyro na to eh. Kaya na i-tolerate eh. Tama. And yun na nga guys, sobrang basic lang na nangyari sa game number 1 natin mo. No? Ano meron tayo dyan, direct? Sino ba yan? Diyos ko. Sama lang talaga naganap na yun. Pero deserve nga naman ni GPK. Siya yung player of the game natin. 6-1 and 16 sa kanyang Ember Spirit. Hindi naman nahihirapan to sa lane, sa totoo lang. Kumbaga parang sila pa nga yung unang lumamang gawa nung first rotation ng dalawang support patungo kay Razor. Ngayon na nga si GPK ang ating player of the game. 6-1 and 16 sa kanyang Ember Spirit. Kaya nga, tingnan natin. Baka yung iba naman may masasabi dyan. Sino kaya ang napili ni Derek, no? Meron dyan, direct. Derek? Mahanap pa ni Derek yan. Wala na yata. Mamaya na lang guys. na lang. Ayun na nga. Pagkabalik natin, game number 2 ng BB Team and Heroic. Huwag po kayong alis. We'll be right back mga sir.